Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Surigao del Norte kanina umaga. Naramdaman ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Mindanao. Saksi, si Van Mayrina. Nagtakbuhan ang mga batang ito palayo sa tindahan ng Yumanig ang paligid kanina umaga sa Cortes, Surigao del Sur. Naalog ang appliances at gamit sa bahay na ito sa bayan ng Cantilan. Grabe! At nagdulot ng pinsala sa isang bahay sa bayan ng Sison. Ang epicenter ng lindol na itala sa silangan ng General Luna, Surigao del Norte, pasado alas 7 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, may lakas itong magnitude 6 at tectonic ang pinagmulan na may lalim na 28 kilometers. Walang matinding pinsala sa bayan ayon sa LGU at walang sinyales ng tsunami sa coastal areas. Pero inactivate pa rin ang mga emergency response unit at tagbukas sa evacuation centers para sa mga gustong lumikas. Inihanda rin na ipamamahaging relief goods sa kanila. Wala namang na-report na na-injured mayor, no? O natumba ba during the... So far, wala naman, sir. Walang mga reports na ganun. Intensity 5 ang naramdaman sa ilang lugar sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Intensity 4 naman sa iba pang bahagi ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pati sa Agusan del Sur, kabilang ang bayan ng San Francisco. Naramdaman din ang pagyanig sa Davao City, kaya nagsilabasan ng mga empleyado ng isang BPO. Pasado alas 4 naman kaninang hapon, nagkaroon naman ng magnitude 5 na lindol sa hilagang kanluran ng Burgos, Ilocos Norte. Si Pangulong Bongbong Marcos nagtungo kanina sa bayan ng San Remigio para bumisita sa Bayanihan Village na itinayo kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. 200 tents ang naroon, ayon sa DSWD. Nagtayo rin ng 50 modular shelter units sa smart houses sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. 250 pamilya ang naroon. Bukod sa mga pasilidad para sa mga pangangailangan nila, ayon sa DSWD, meron ding child at women-friendly spaces para sa pag-aaral, paglalaro at pahingahan ng mga bata at kababaihan. Ang commitment po ng DSUD is only the house. Pero sa loob ng bahay po, may kuryente, may outlet na pwede mag-charge. No? Yung nakikita nyo gamit dyan, donations po yan. Ayon sa LGU, posibleng matagalan pa bago ma-relocate at makapagtayo ng tirahan para sa mga inilikas mula sa no-build zone. The no-build zone. Ito mga palay, bitaw na mga sinkholes, katupay cracks tungkol sa nila. Diya yung yuta, katupay mga cracks, agi silang mga palay. Hindi naman yung kapuyan ang ilang mga palay. Kanya, para na ako, ilang mga palay ay no-build zones. Nag-ikot din ang Pangulo sa Tent City, sa Bugo, at bumisita sa Cebu Provincial Hospital. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward. Ayon sa Pangulo, nagsimula na mamigay ng cash assistance ng DSWD at ng construction materials ng DSUD sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa San Remigio at Bugo City. Simula ng lindol sa Cebu noong September 30 hanggang kaninang alas 4:30 ng hapon, halos 130 na lindol na may lakas sa magnitude 4 pataas ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. 18 naman ang lindol na magnitude 5 pataas. Dahil magkakasunod ng malalakas na lindol sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, tinanong namin ang PHIVOLCS, normal pa ba ito? Nagkataon lang talaga na may ganong mga lindol. In fact, hindi naman first time dito sa Pilipinas na ganyan yung nangyari na may sunod-sunod na mga lindol. Sabi ng PHIVOLCS, nakararanas sa Pilipinas ang average na 30 lindol sa loob ng isang araw. Karamihan dito hindi nararamdaman, liban na lang ng kanilang mga sensitibong instrumento. Ngayong araw halimbawa, mahigit 170 na lindol ang naitala ng PHIVOLCS hanggang alas 4:30 ng hapon kanina. Sa intensity 5, malakas po yung ang pagyanig na yan. Nararamdaman na yan halos ng lahat ng tao sa loob o labas ng gusali. Hindi na raw yan katakataka dahil ang Pilipinas ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire, lugar kung nasaan ang pinakaaktibo mga bulkan at fault lines sa buong mundo. Ang magkakasunod na malalakas na lindol, naranasan na rin daw noong 2019. April 2019, kung naalala natin, April may Zambales earthquake tayo, tapos ilang araw sumunod naman yung Eastern Samar, ilang araw General Luna rin yun.
Tapos also in October 2019, sunod-sunod yung mga malakas na lindol sa Cotabato at saka sa Davao del Sur. Ang tiyak, ayon sa PHIVOLCS, masusundan pa ng mga aftershocks ang naging pagyanig sa General Luna kaninang umaga. Pero sa kung susunod na bang yayanigin ang inyong lugar, wala makapagsasabi niyan na para bang forecast sa isang bagyo. Kaya ang pinakamainam, laging maghanda. Sa gitna ng patuloy na pagsiguro sa kaligtasan ng mga estruktura sakaling tumamang malakas na lindol, nangangambang DILG para sa informal settler families dahil hindi dumaan sa anumang inspeksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga tirahan. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits, and they cook with kerosene and with other non-regulated cooking implements, and that is the major cause of fires, and that will be the major cause of damage. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.